Hi kaibigan, napansin mo ba na may mga babae na hindi nagsasalita, pero ramdam mo, may kakaiba? Yung mga simpleng kilos, yung mga ngiting hindi mo alam kung aksidente o sinasadya, yung mga sandaling parang lumalambot ang boses niya kapag ikaw ang kausap niya. At minsan, nagtatanong ka sa sarili mo, gusto ba niya ako? Or nag-iisip lang ako ng kung ano-ano? Bago natin sagutin yan kaibigan, nais ko sabihin na wala tayong napiling subscriber para sa ating GCash giveaway noong huling video dahil walang nag-comment ng kanilang GCash number. Kaya susubukan ulit natin. Para sa video na ito kaibigan, gusto mo ba makatanggap ng GCash? I-comment sa baba ang iyong GCash number o ang iyong Gmail upang mapili ka sa ating GCash giveaway kaibigan. Okay. Balik tayo sa ating topic. Kaibigan, tandaan mo ito, hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang itanong. May mga sagot na hindi binibigkas pero ipinaparamdam. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang mga senyales na kapag ginagawa ito ng babae sa'yo, hindi mo na kailangang tanungin kung gusto ka niya. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong matutunan kung paano maging modernong stoic man, yung lalaking kalmado, pero may lalim, tahimik, pero may presensyang hindi basta nakakalimutan. Subscribe ka na kaibigan. Dahil dito, pag-uusapan natin ang karunungan ng mga lalaking marunong magbasa ng kilos, hindi lang ng salita. Kaibigan, minsan hindi mo kailangang marinig sa isang babae na gusto ka niya dahil makikita mo ito sa mga kilos niya. Hindi lahat ng damdamin ay sinasabi sa salita at hindi lahat ng gusto ay inaamin ng direkta. Ang babae, kapag may nararamdaman, mas pinipiling ipakita sa maliliit na paraan kaysa ipahayag ng direkta. Mapapansin mo ito sa paraan ng pagtitig niya sa'yo, sa simpleng pagngiti niya kapag nakatingin ka, o sa paraan ng pagtatanong niya tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa'yo. Hindi niya aaminin, pero gusto kanyang makilala. Gusto kanyang maintindihan. Gusto niyang maramdaman na siya ang dahilan ng kalma mong ngiti. Ang babae, kapag gusto ka, hindi laging malakas ang loob para sabihin ito. Pero mapapansin mo, mas madalas siyang lumalapit, mas interesado siya sa mga ginagawa mo, at mas pinapahalagahan niya ang presensya mo kahit hindi mo pansin. Hindi ito aksidente. Hindi rin ito trip lang. Isa itong wika. Isang wika ng damdaming pinipigilan pero gustong kumawala. Ayon kay Marcus Aurelius, when you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive. At totoo rin, yan sa pag-ibig. Kapag may isang taong nagpaparamdam, kahit tahimik lang, isa yang pribilehiyo. Hindi mo man marinig sa salita, pero ramdam mo sa paraan ng kilos niya na may espesyal na espasyo ka sa isip niya. Una, napapansin mo na mas nagiging iba ang kilos niya kapag ikaw ang kausap niya. Hindi niya sinasadya, pero nagiging mahinahon ang tono niya. O kaya naman, parang nagiging conscious siya sa bawat galaw niya. Ayon kay Marcus Aurelius, you become what you give attention to. Ibig sabihin, kung madalas kang laman ng atensyon niya, kahit sa maliliit na bagay, ikaw ang inuukit ng isip niya. Pangalawa, napapansin mo na palagi kang laman ng mga biro niya. Minsan, ikaw ang topic ng kanyang mga tuksuhan. At kahit hindi mo sinasagot, siya pa rin ang unang tatawa. Kaibigan, hindi lahat ng biro ay basta biro. May mga tuksong ginagamit ng babae para sukatin kung papansinin mo siya. Pangatlo, kapag may problema siya, ikaw ang una niyang naiisip. Hindi dahil ikaw ang pinakamagaling magpayo, pero dahil sa presensya mo, nakakaramdam siya ng tahimik na seguridad. Para bang kahit hindi mo sabihin ang okay lang yan, ramdam niya na magiging okay nga talaga. Pang-apat, kapag nasa paligid ka, parang nag-iiba ang mundo niya. Napapansin mo na bigla siyang nag-aayos ng buhok o binabago ang boses niya. Hindi mo sinasabing may gusto siya sa'yo. Pero kung mapapansin mo, hindi niya ginagawa yan sa iba. Panglima,
nagiging curious siya tungkol sa'yo. Tatanungin niya ang mga maliliit na bagay. Kung anong pagkain gusto mo, kung saan ka madalas magpunta, kung anong klaseng tao gusto mong makasama. Hindi ito simpleng usapan. Ito ay subtle form of connection. Gusto kanyang maintindihan. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang lalaki. Pang-anim, nagiging mas malambing ang paraan niya ng pakikitungo sa'yo. Minsan simpleng pag-alala lang. Kumain ka na ba? O umuwi ka na ng maayos? Hindi ito ordinaryong concern. Ito ay instinct ng babae kapag may gusto siya. Gusto niyang siguraduhin na maayos ka kasi may halaga ka. Pang-pito, napapansin mo na madalas siyang tumingin sa'yo ng patago. At kapag nagkatinginan kayo, mabilis siyang iiwas, pero ngingiti. Kaibigan, hindi kailangan ng salita para maintindihan yan. Ang mata ay sinungaling na hindi marunong magtago ng damdamin. Pang-walo, kapag nagkukwento ka, nakikinig siya ng buo, kahit wala namang nakakatawa o espesyal sa sinasabi mo. Ayon kay Marcus Aurelius, to be attentive is the rarest and purest form of generosity. At totoo, kapag nakikinig siya ng may atensyon, hindi lang siya nakikinig, nagmamasid siya sa kung sino ka sa loob. Pang-siyam, marunong siyang magselos kahit hindi niya inaamin. Yung mga banat na parang biro, pero may halong inis kapag may ibang babae kang kausap. Hindi siya magtatanong ng diretsyo, pero ramdam mo sa tono ng boses niya, sa mga mata niya, na may tinatago siyang emosyon. At pang-sampu, pinapahalagahan niya ang oras mo. Kahit busy siya, pipilitin niyang makasabay sa kwento mo o magparamdam lang kahit simpleng ingat ka. Hindi mo kailangang tanungin kung gusto ka niya, dahil kapag ang babae ay nagbibigay ng oras kahit hindi mo hinihingi, ibig sabihin mahalaga ka sa kanya kahit hindi niya sinasabi. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag gusto ka ng babae, hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang manghula araw-araw. Dahil kahit gaano siya kaingat, makikita mo pa rin sa kilos niya ang totoo. Sa paraan ng pag-alala niya sa mga maliliit na bagay tungkol sa'yo. Sa pagtatanong niya kung kumain ka na. Sa pag-like niya sa mga luma mong post. O sa simpleng mensaheng walang laman kundi, ingat ka. Ang totoo, kaibigan, hindi kailangang malakas ang boses ng babae para marinig mo siya. Dahil kung marunong kang magbasa ng intensyon, makikita mo na ang paraan ng kanyang paggalaw ay puno ng damdamin. Ayon kay Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kaya kung gusto mo talagang malaman kung gusto ka ng isang babae, manahimik ka lang at obserbahan mo. Dahil minsan, ang katahimikan niya ang pinakamalakas na kumpirmasyon. Kaya kaibigan, tanong ko sa'yo, may babae bang madalas mong naiisip? Pero sa tuwing tinitingnan mo siya, parang may mga bagay din siyang hindi masabi. Dahil baka ikaw rin ang laman ng isip niya. Kaibigan, hindi mo kailangang maging master sa pagbabasa ng tao para maintindihan ang babae. Kailangan mo lang maging kalmado, observant at totoo. Karamihan sa mga lalaki, nagmamadali. Gusto nila ng diretsong sagot, pero nakakalimutan nila na minsan, ang katahimikan, ang pinakamatinding sagot ng babae. Ayon kay Marcus Aurelius, when you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to love. At oo, to love, kahit hindi pa ito hayagan. Minsan, ang tahimik na pagmamahal ang pinakatapat. Yung hindi sinasabi, pero ramdam mo sa mga galaw at ngiti. Kaya huwag mong pilitin ang sagot, kaibigan. Hayaan mong siya mismo ang maglabas ng emosyon niya sa tamang oras. Dahil ang lalaking marunong maghintay, siya rin ang lalaking marunong makaintindi. Kaya kaibigan, kung napapansin mong ginagawa sa iyo ng babae ang mga ganitong bagay, hindi mo na kailangang tanungin kung gusto ka niya. Ang kailangan mo lang gawin ay maging kalmado,
totoo at consistent. Dahil sa panahon ngayon, ang pinakamalakas na lalaki ay yung hindi kailangan ng maraming salita. Dahil ang presensya niya pa lang, sapat na para maramdaman ng babae ang respeto at paghanga. Ayon kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing about what a good man should be. B1. Kaya maging mabuting lalaki ka, hindi dahil gusto mo siyang makuha, kundi dahil gusto mong manatiling karapat-dapat sa isang tunay na koneksyon. Kaibigan, kung gusto mong matutunan kung paano maging modern stoic man, yung lalaking kalmado, may respeto at marunong manahimik pero may dating, subscribe ka na. At gusto kong itanong sa'yo, sa mga sinabi ko, alin ang madalas mong mapansin sa mga babae? Comment mo sa baba. Gusto kong marinig ang karanasan mo, kaibigan.